ating Panginoong Jesucristo sa isang general na pananalita. Ibig sabihin, hindi lamang sa individual, as household, or church, kundi as the whole dispensation. From the very beginning of our Lord Jesus Christ, tapos na rin church age, and then last week of Daniel, at those who are in tribulation, His great glorious appearance will happen. Hallelujah. At the end of the tribulation period. Verse 11, ang sabi ko, for the grace of God that bringeth salvation. Yan po yung kauna-unahang sinasabi ko mga kapatid na this is a mediatorial work of Christ. Itong mediatorial work of Christ na-start ito mga kapatid. Sanctification. Ibig sabihin ng sacerdote sacerdote ay namamagitan sa Diyos at sa tao na iglesia ng Panginoon. Lahat ng tao namamagitan si Kristo mga kapatid. So itong stages na pangalawa ay sanctification process. Nakalagay din sa Hebrews yan. Sa verse 24. For Christ is not entered into the holy place, and yung bakit sa langit, made with hands, which are the figure of the truth, but into heaven itself. Sabi niya, now to appear. Now to appear. Now to appear. Yung kanina, had. Sabi sa verse 26, had to appear. Huwag niyo mga kapatid. Yung appearance na yan, appearance din ng Diyos yan. Now to appear, appearance din ng Diyos. Sabi ko kanina na umakyat si Jesus Christ, Acts 1:11, and He was sitting in the right hand of the Father. Bumalik si Kristo. Kasama ang Diyos. Amen? Sa araw ng Pentecostes. Hindi lang si Kristo ang tumarito at tumahan siya sa iglesia sa 120 disciples, kundi kasama ang Ama at ang anak sa anyo ng Espiritu na nahan sa iglesia. And what do you mean by sanctification? Now to appear. Ibig sabihin mga kapatid, si Kristo ay namamagitan sa 7 iglesia ng kapanahonan na tulungan ang iglesia saan? To separate from this filthy world. Yan po ang trabaho ng sacerdote. Ipamagitan tayo sa Diyos. Para tayo malinis, mahugasan, at maturuan tayong humiwalay sa present world. Amen. Sapagkat bago umabot ang rapture mga kapatid, this is a rapture. Bago umabot ang rapture, bago makumpleto ang lahat na inaring ganap, nilinis bago umabot ito mga kapatid. Dito kinukuha ang tinatawag na rapture election. Yung first church age na Ephesus hanggang Laodicea, lahat po ng candidate sa rapture ay rapture elected. Dumaan sa process ng justification, sanctification mga kapatid. Hallelujah! At dito po sa huling bahagi ng kapanahunan natin ay magaganap po ang rapture. Ayan. So, yun po yung binibigyan ko lamang ng background bago ang Diyos pumarito, bago si Kristo pumarito. Ito po ang naganap sa kapanahunan natin 2,000 years ago. So, nandito tayo sa sanctification, now to appear. Praise God. Sabi ko nga, lahat, pinuha na. Napili na yung unang iglesia ng Ephesus, Smyrna, sa surviving ministry, up to bago mag-Laodicea, this is a surviving ministry. Sapagkat naganap po dito ang Dark Ages, at naganap po ang Reformation period. Hallelujah! Proseso po ng Diyos yan. Pinahintulot sa dumaan ng iglesia, hallelujah, sa Dark Ages, para pagdating ng Laodicea, mga kapatid, ay ipapakita ng Diyos kung ano yung kanyang realidad na utos.
That is the final commandments of God. Hallelujah. If you read in 1 John chapter 3, ito mga kapatid, ang sabi ni Juan. 1 John chapter 3, verse 3. Sabi ni John, Apostle 1, or chapter 5, verse 3. Kikunig, kailangan gawin po natin. Okay. 1 John 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen. Yang pong utos na yan ay hindi lamang sa utos ng Diyos o utos sa Israel tungkol sa mga paghahandog. Hindi po lang yun. Hallelujah. Yang kautusan na yan ay kautusan buhat pa sa pasimula ng naparito po ang ating Panginoon Kristo. Ipinakita niya yung utos ng Diyos na yung lahat ng tao simula sa mga naging disipulo ng Panginoon Kristo at sa mga naging disipulo ng mga disipulo ng Panginoon, ang utos na yan ay ang pagtuturo, mga kapatid. That is the principle of God unto salvation. Mahalaga po na asentro sa Biblia na ang kautusan na siyang prinsipyo ng Diyos, ang magulang ay may part na turuan ang kanilang anak. At yung anak ay may part din na magturo sa kanilang mga magulang. Alternated. The parents' obligation is to teach their children. Hallelujah. That is the principle of God. That is the commandment of God. Singit ko lang kaunti mga kapatid, ito lagi ko na nasasabi. Ang sama ng sanlibutan mga kapatid ay nagsimula sa loob ng sambahanan. Amen? Hindi po nagsimula sa labas yan, sa loob ng sambahanan. Kung ang mga magulang ay talagang matapat na mananampalataya at tutuparin ang utos ng Diyos, I tell you brothers and sisters, isang pamilya yan pag lumabas, matinong pamilya. Kahit saan trabaho, pag-aaral, saan lugar sila pupunta, hindi sila gagawa ng kalikuan. Hindi sila gagawa ng kasalanan. Ganyan po yun. Kaya, ito mga kapatid, sa 1 John 5, na sinabi ni John, hallelujah, chapter 5, verse 3, that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Ang tunay mga kapatid na pag-ibig sa Panginoong Diyos, ay ang pagsunod po sa Kanyang kautusan. Nothing, no more, less. Hindi natin pwedeng makita ang pag-ibig lang natin sa mababaw na pag-ibig sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos, hallelujah, the true divine love is truth lived. Obeying in His commandments. Yan ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Kahit maging mabait tayo kanino man, sa labas ng iglesia, sa loob ng iglesia, kahit tayo mabait. But if you do not obey the commandment of God, you are still unjust. Kaya sabi ni John, hallelujah, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang paglakad sa Kanyang utos. Ang gaya nga po ng ating mensahe, before the rapture will take place, before the rapture, pumipili ang Diyos ngayon ng Kanyang mga anak. At yung Kanyang anak na pinipili ngayon ay yung umibig sa Kanya na sumunod sa Kanyang utos. Hallelujah. Madaling sabihin natin, I love God. Amen? We love God! Pero pagdating na sa commandment ng Diyos, ito reality. Mahirap sundin. Mahirap sundin kung ang ating puso ay hindi po nakalagak sa Panginoon. Mahirap talagang sundin. Pero kung ang puso ng bawat mananampalataya ay nakalagak sa Panginoon, ang kautusan ng Panginoon ay hindi mabigat sundin. Nakalagay dito mga kapatid sa verse 3.
And His commandments are not grievous. Ang kanyang kautusan ay hindi mabigat kung ang puso natin ay nasa Panginoong Diyos. Kung ang puso natin wala sa Kanya, talagang napakabigat. Unang lalaban, mga kapatid, sa kautusan ng Panginoon ay ang ating sariling laman. Sariling katauhan. Hallelujah. Now, yan po yung binabanggit ko dito. Praise God. Ang process ng sanctification. We are living in the very near. Dito na tayo, year 2010. Dito sa sinasabi kong rapture. Nakuha na yung mga elective bride in the first church, second church, 6 until 6 church age. At hanggang ngayon, kumukuha ang Panginoong Diyos ng elect sa Laodiceam ito, ng bride. At salamat sa Panginoon dahil kasama po ang manalete. Palakpakan natin ang Panginoon. Unang-unang palatandaan, mga kapatid, bagamat kinuha ng Diyos ang ating nakalapastor, buo pa rin tayo. Hallelujah. Pag-ipigan ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo dapat mag-alala sa gawain ng Diyos. Sapagkat ang tunay na dapat mag-aalala ay yung Diyos na paparito. Ito ay kanyang gawain, hindi natin gawain ito. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mga bulong. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mga bulong. Hallelujah, lalo na ang manalite. Hallelujah, huwag kayong mag-alala. Sapagkat yan ay gawain ng Diyos. Amen? Okay. Sana ako. Salamat tayo mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay nagpapadala sa inyo ng mga ngaral. Hindi lang isa, 2, 3, 4. Alam mo yung binigay sa inyo ng mga ngaral eh. Merong isang church, ang dami. Pero ang problema nila, walang tumatayo para mangaral. Pero tayo, dito mga kapatid, maraming itinatayo ang Diyos para kayo ay busugin. Meron tayo ng Diyos mga kapatid. Okay. The great glorious appearing. Okay. So, ito mga kapatid, ang damdamin ng Diyos buhat sa pasimula, bago siya pumarito na kasama ang kanyang anak, bago siya magpakita sa sanglibutan, hallelujah, ay dumaan muna ang proseso ng justification and sanctification. At pagkatapos, sabi po ng Bible, looking for the blessed hope that is rapture. Ang blessed hope natin, mga kapatid, ay ito po, rapture. Looking for the blessed hope. Ito ang tinutuligsa buhat pa sa patimula sa panahon ni Pedro. Sabi ng Kristiyano, noon, mga Kristiyano, ang tagal-tagal na, hindi pa dumarating ang Panginoon. Sabi sa 2 Peter chapter 3, verse 3, sabi ng mga scoffers, ang tagal nang ipinangako. Ang tagal nang pinangako, samantalang 33 AD nung umakyat ang Panginoon sa Kristo, buhay pa si Pedro, naiinis na sila. Samantalang ang mga Kristiyano, 2,000 years ago, ngayon, hindi naiinis. Amen! Eh, 2,000 taon na. May nagsabi ba sa atin, ang tagal naman dumating ang Panginoon. Baka may scammer sa atin. Na nagsasabi na ang tagal naman dumating. Pero I believe, wala. I hope, wala. Hallelujah. Sapagkat ang isang Kristiyano nag-undergo ng training, na-train ang kanyang patient, hindi magsasabi sa puso niya, the Lord, pumunta ka na. Lord, dumating ka na. Kasi yung puso niya, naihanda, naimolde sa isang katangian ng attention. God is a patient. Alam niyo ba, God is full of patience? Full of patience. Hallelujah. Amen. Ang Diyos puno siya ng pasensya. Hallelujah. Okay. Now, sabi, balikan natin ang Titus chapter 2. So, Titus chapter 2, verse 13. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of great God and our Lord Jesus Christ. So, ang sequence of events, mga kapatid,
Bago dumating ang dakilang pagpapakita ng Diyos ng ating Panginoon Kristo, magaganap muna ang rapture. Okay? And then this is a tribulation period. Hallelujah! So, pagtapos ng proseso ng justification, natapos na ang sanctification, hallelujah, nakulit na lahat ang bride at candidate na sa rapture. Amen. At naganap na nga yung blessed hope, which is rapture, which is transformation of the body from immortal to immortality, according to 1 Corinthians 15, 51, 53, 1 Thessalonians 4. Pag naganap na po ito, ang sunod na event na magaganap ay marriage. Ano po? Marriage supper. Marriage supper of the Lamb. Ganda mo yung spelling ko. Hallelujah. Marriage supper of the Lamb. Marriage supper of the Lamb. So, yung po yung kukunin ng Diyos at ng ating Panginoon sa Kristo, inakyat sa langit, 7 taon may kapistahan sa langit. While on this earth, it suffered tribulation period. Supper. Suffering. O yung nagamit din yung S. Amen. Ganito po ang sequence of events bago dumating si God dito. Hallelujah. Patitikimin na ng Diyos. Hallelujah. Kung ano yung pagparito niya sa dulong ito ng tribulation. Sa kanyang great coming. Patitikimin na ng Diyos yan. Dito sa unang bahagi, mga kapatid, lagi na po natin i-share, panahon ng tribulation period, panahon ng mga Hudyo. Sa 2 prophets ministry, may trumpets po dyan. First trumpet, second trumpet, third trumpet. Itong trumpet na ito, mga kapatid, ay trumpet judgment para sa Hudyo. Pero may effect na yan sa mundo. First, ang binasa niyo yan dyan, ano yun? Black? Wormwood? Ano pa? Yan po ang mga ganapan sa first 3 trumpets. Yung 4th trumpet announcing ng 3 woes. Ano yung first woe? First woe is 5 months tormentation. Sa loob ng tribulation period yan. And then 5th trumpet, ano? Pagbaba ng anghel at binuksan ang Hades, pintuan ng Hades, sumambulak yung Logos. Yung Logos ay mga demon spirits. Hallelujah. Dito po yun sa 5th trumpet. Yung 6th trumpet, brothers and sisters, ano yan? Preparation ng Armageddon at simula ng pagbuhos na ng bayals. 5 bayals. Mapapansin nyo mga kapatid, pag binasa nyo po ang trumpet, nabanggit ko na ito noon sa mga pag-aaral natin. Yung 7 trumpets, hallelujah, ay 1/3, 1/3, 1/3 na nagaganap sa mundo. Hindi pa buo. Pero nung binubuhos na yung bayas, mga kapatid, ibinuhos na ang bayas, wala nang 1/3. Yung 5 bayas, basahin nyo na lang sa bahay mga kapatid. Yung first trumpet, yung first 3 trumpets, and then another 3 trumpets do sa middle week of ni Daniel. And then naman ang ika-6 na trumpeta ay ang mga bayas na ito. Hallelujah. Habang binubuhos ang unang bayas, ikalawa, ikatlo, ika-4, patindi ng patindi ang nagaganap sa mundo. Ibig sabihin mga kapatid, nauuna na itong mga bagay na ito bago dumating ang ating Panginoong Diyos at si Kristo. Hallelujah. And finally, pag nangyari na lumitaw ang Diyos at si Kristo sa huling bahagi na ito, that is 30 days. 45. So, sa loob ng 30 days, mga kapatid, dito po magaganap ang kahindik-hindik na magaganap dito sa lupa. Ang narinig ko kanina, sharing ni Brother Francis, umama na halos parehas kami. Yung kanyang tinuro kanina sa radyo. Praise God. So, see eye to eye. Hindi nyo nababasahin ko na lang yung mga hindi nyo namanggit. So ito nga, sundan nyo ha. Ubos ang trumpet. Tandaan nyo ang position ng trumpet sa loob ng 7 years tribulation period. First, second, third. Sa 2 prophet ministry, para sa 144,000. 4th trumpet announcing
Alam niyo na, first woe, 5 months tormention. Second woe, ano? Killing of the 2 prophets. Third. Good. Alam na mga bata. Okay. Yan po yung laman ng 4th trumpet. Fifth. Yun ang sinabi ko kanina. Bababa yung ang bituin, anghel, para buksan niyo ang Hades. Sambulat ngayon yung mga espiritong yan. Saan pupunta yan? Sa tao. Saan? Sa panahon ng gitna nito. Imagine nyo yan, mga kapatid. Hallelujah! Sa panahon nito, maraming pera ang tao. Hindi na nila halos magamit yan. Yan. Pagpasok ng tribulation after ng rapture, ang pera, mga kapatid, hindi na masyado magamit yan. Kahit lupain, kayamanan, gano'n man karaming kayamanan ng mga tao sa mundo, hindi na nila masyado mapakinabangan yan. Okay, paigting ng paigting yan. So, binubuhos yung bayas. Magbasa lang tayo ng bayas. Revelation chapter 16. The vials of the wrath of God upon the earth. Hallelujah! At the first stone, yun ang first bias. Ano yun? Fell a noisome grievous sword. Nag-iiyak ng tao sa sobrang init. Ngayon, malamig pa, December. Pero sa panahon ito ng tribulation period, under by the 6th trumpet, unang buhos ng mangkok ng kagalitan. Hallelujah! Hindi pa yan lumilitaw just yan, mga kapatid. A sword upon men which had marked the beast, upon them which worship this image. Yun. Fell a noise and grievous sword. The second bias, yung dagat, naging dugo. Ang ika-4, third bias, ang ilog, they became blood. Paano ang dagat? Wala na makain. Ang ilog, walang mainom, dahil dugo. And chapter 16 verse 8, the fourth bias, ibinuho sa araw ang mangkok at ang tao, ang sabi, scorch men with fire. Hallelujah! Nasusunog na ang kapaligiran, kabundukan, sobrang init. Ibig sabihin, patindi ang init. Verse 9, and men were scorched with great heat. Nagsusugat. Alam niyo yung tao pag sobrang init? Yung mga sigit-sigit niya, nagsusugat yan. Ganun ang epekto niyan, dahil sa pawis. So, irritable ang tao dyan sa panahon na yan. Verse 10, and the fifth angel put out his vial, the seat of the beast, and the kingdom was full darkness. Grabe ito. Hallelujah. Ibinuho saan? The seat of the beast. That is the Roman Vatican. Hallelujah. And last thing, sabi sa verse 11, pakita sa Tagalog, sa pagbuhos ng mga mangkok ng bayan, 1 hanggang 5, ano ang sinabi ng tao sa verse 11? Tagalog. Ano na? Verse... Basa. Lakasan mo. Oh, lakas mo na. 11, 16, 11. Sige na. 16-11. Kanina kasi, hindi na. Hallelujah. At nilapastangan nila ang Diyos dahil sa dinaranas nila ulan, hirap, at tinamong mga pisa, ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Hindi masyadong, Amen. 11. Ngunit namusong sila sa pakita Diyos. hindi ko marinig. 11. Ngunit namusong sila sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga kirot at dahil sa kanilang mga ulcer at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Ayun. May Hindi ulcer nyo mga sa... kapatid, saan pagbuhos ng mga mangkok ng kagalitan, mga kapatid, yung 5 mangkok ng kagalitan, 5 mangkok pa lang yan kasi ang ika-6 nasa first, di ba? So nasa ika-6, sumigaw sila. Hallelujah! Ano ang sinigaw nila? Hindi naman sinabi kung ano dyan, pero alam natin, pag sinabi pa umuso, alam natin yan. Amen? Maaari yung dulo ng daliri nila nakaturo sa itaas. Tapos kung ano sinasabi nila sa Diyos. Maaari siguro sinasabi nila, kung Diyos ka, bakit ganito, ganyan. Hallelujah. Amen? Maraming silang sinasabi sa Panginoon Diyos.
Instead na sila ay lumuhod at para sila ay magsisi sa kanilang mga nagawa. Ay, gano'n ang gagawin ng tao pala. Amen? O nasa 5 lang ang binus eh. Ipinasok ko sa 5 sa panahon ng Jacob's trouble. Wala pa yung 6. Dahil yung 6 mga kapatid, ito mismo ang paglitaw ng Panginoong Diyos at ni Kristo. Ito ang nakahula, ibilisan natin ha, Isaiah chapter 13 verse 10. Hindi ito nakikita ng karamihang tao. Intindihin, brothers and sisters. Lalo na mga hinting, hindi nila maintindihan yan. Isaiah 13. Abasa tayo ng mga talata. Isaiah chapter 13, verse 10. Tagalog. Pakibasa yan na. Pakilakas mo. Sundalin nyo ha. Ito ang sabi ni Isaiah. Hindi na nagdidinig ang liwanag na nakabituin sa kalangitan. Nagiging madilim ang araw sa pagsikat, pati ang buwan ay hindi na magsasabi ng liwanag. Bakit ang araw at ang buwan ay isasara ng Diyos ang liwanag? Bakit? Para ano? Makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Yan ang isang inihuda pa ng maraming taon. Praise the Lord! At ito'y magaganap malapit na sa dulo ng panahon ng tribulation period. Basa pa tayo. Joel chapter 2. Sulat ninyo ha. Iman, pakibasa. Joel chapter 2. Verse 13. And verse 32. Ayun, lakasan mo. Joel chapter 2 verse 32. At mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem daw niya ang nangagkakanaan. Gaya na sinabi ng Panginoon at sa nangalabi ay yaong ka tinatawag ng Panginoon. 32. Sige, Iman, pakibasa mo. Verse 32. Tapos na ba? Tapos na. Sa verse 31, sabi diyan, the sun shall be turned into darkness, and the moon into the blood, before the great and terrible days of the Lord come. So yung Titus chapter 2 verse 13, the great glorious appearing of God and Savior Jesus Christ, mangyayari sa dulo po ng tribulation period sa loob ng 30 days, panahon ng Armageddon. Hallelujah! Pagkatapos maibuhos ang 5 bayan, amen! Ang kasunod na magaganap, hallelujah! Tandaan po natin, yung 5 bayan nasa loob pa ng tribulation period. Yung 2 bayan, 6th and 7th bayan, nasa labas na ng tribulation. It means to say, may naganap sa kalangitan according to Isaiah chapter 13 verse 10. Tumilim na! Sa dulo ng tribulation, tumilim na! Ang araw, hindi nabigay ng liwanag, ang buwan, wala. Gano'ng kadilig yan? Sabi sa Joel, gano'n din. Praise God. Hallelujah. Sapagkat ipapakita na ng Diyos ang kanyang galit sa lahat ng tao na hindi sumunod sa proseso ng justification at sanctification process, aabutan sila ng glorification ng Diyos. Na ano? This is the wrath of God. This is a vengeance of God. Maraming tao hindi pinapansin ang Biblia. Hallelujah. Hindi pinapakinggan ang panawagan ng Diyos. Okay, pagpatuloy natin. So, yung panahon ng Isaiah chapter 13, magaganap sa dulo ng tribulation, and Joel 2:30, 31 and verse 32, sa dulo yan ng tribulation, mga kapatid, na kung saan
ay ang paglitaw ng Diyos, paglitaw ni Kristo, paglitaw ng mga elective bride, even in the Old Testament, ay makikita sa panahon yan. Hallelujah. Tignan natin ang unang senaryo, brothers and sisters, bago natin batayin ang 6 vials and 7 vials. Let's go to Revelation chapter 15. Hallelujah. Na magaganap. At least, advance, alam na ninyo. Chapter 15, verse 5. Ganito po ang sabi. Sa verse 5, and after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. Ayan. The testimony, yung tabernacle in heaven, kung saan nandun si Kristo at ang mga nasa marriage supper of the Lamb, at amang Old Testament brothers and sisters, hallelujah, ay bubukas ang kalangitan. The spiritual will be open at the time sa panahon ito. Amen. Hallelujah. Duminig. Ang sunod na mangyayari, mababaang ang spiritual. Ang ito ay mahahawing pa ganyan. Kabila, papunta ron, kabila, papunta ron. At hinitaw, mga kapatid, ang anak ng tao at sa kaluwalhatian ng Diyos kasama ng mga saints. Sabi nito sa chapter 15:5, hallelujah, nakita ni John, the testimony in heaven was open. At sa verse, hallelujah, verse 8, and the temple was filled with smoke from the glory of God for His power. And no one was able to enter into the temple till the heaven flakes of the 7 angels were fulfilled. In other words, palalabasin yung tabernacle. Sino ba yung tabernacle? Si Kristo yun. At ang bride, that is the testimony in heaven. Kasama ang Old Testament. Ang sabi dito sa verse 8, palalabasin sila doon sa kalangitan kung saan yun ang paraiso ng Diyos. Nandun ang mga banal na mga anak ng Diyos. Nag-i-enjoy sa presensya. Pero at the time, pagbaba ng Diyos, lahat doon sa spiritual na yan, palalabasin ng Diyos. Ang sabi ng Bible, habang binubuhos ng mangkok ng kagalitan, lahat sila ay kailangan lumabas. Bakit kaya? Sapagkat yung panalangin ng mga banal buhat sa Old Testament, New Testament, at Tribulation period, lahat ng panalangin ng mga banal ay inaamoy at nililingat ng Diyos. At yun ang bilang pagtugon sa paghatol niya sa lupang ito. Tingnan niyo ang sabi sa verse 8, wala munang sino mang pwedeng pumasok doon. Kahit sino. Habang binubuhos ang bayan. Imagine yan. Walang pwedeng babalik. Kung walang tao naroon, at sabi kahit sino wala, kasama ang anghel lalabas. Amen? Kasama ang anghel. Walang matitirang anghel mismo sa doon. Hallelujah. Amen. Sana nasusundan niyo po yung sinasabi natin. Hihiralan natin matalakay yung ganito. The Lord. So, amen? Praise God. That is the vengeance of God. Let's read Thessalonians. Ito mga kapatid. Hallelujah. Sana umabot ako sa oras. 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 1. Kaya ang pagparito ng Panginoon Diyos, hindi po pag-ibig na. Galit sa mundong ito. Laban sa mga tao. Hindi nakinig sa kanyang panawagan at kautusan. 2 Thessalonians chapter 1. Let's read in verse 8 and 9. Tagalog? Sabi ko. Hindi. Sister. Sige. Kenji. Okay. Sister Kenji. Brother Kenji. Sorry, brother. Okay. Verse So, ano? Verse. Sundan nyo sa Bible nyo, ha? Anong verse? 8. Tagalog. Verse. Tagalog. Lakasan mo. Sigaw mo. Ano verse? Ano verse? O sige, lakasan mo. Na magiganti tayo hindi nagkikilala sa Diyos
at sa kanila na hindi nagsisalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Verse 9. 9. 9, nakita mo, sigaw mo. Verse 9, sa siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. In flaming fire, taking vengeance of them that know not God. Hansinin niyo sa pagdating ng ating Diyos sa dulo ng tribulation, itinira pa yung dalawang bayan. Hindi pa natin binababayan. Yung pagbaak ng spiritual 15 ng Revelation verse 5. Hallelujah! Wala nang araw, wala nang kikislap sa bituin. Lahat isinara ng Diyos, even galaxy. Wala silang makikita. So, gaano kabilis yan? Hallelujah! At lumilitaw na ang isang litong parang liwanag sa malayo-malayo. Pero habang lumalapit, palaki ng palaki. At habang lumalapit, ito ay kasing laki ng parang bolang apoy. Hallelujah! It is a full presence of God. The Shekinah glory of God. Dala ni Kristo, dala ng kanyang mga saints, ng mga armies in heaven. Hallelujah! Sabi sa verse 8, in flaming, taking vengeance of them that know not God. Brothers and sisters, I tell you, sabi dito, unang-unang tatamaan ng sumpa, yung mga tao hindi nakakakilala sa Diyos. At ang sabi dito, and that obey not the gospel of Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, kasama yung nakakilala. Pero hindi sumunod. Sinabi diyan, and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, nakakarinig yan. Alam niya ang Biblia. Alam niya ang kautusan ng Panginoon, pero they were ignored. So that's why in verse 9, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Nakakatakot yan, mga kapatid. Hallelujah. Paghihiganti po ng Diyos ngayon yan. Ibig sabihin, sa time na yan, ang pakiramdam ng Diyos sa tao ay wala na siyang mercy. Wala na siyang titirani katitin na awa. Amen? Shall say amen? Hallelujah. Biblia po ang nagsasabi. Binabasa ko pa lang po yan. At dito po, basahin natin ang huling bayal. 6 bayal up to 7 bayal ay nasa, mga kapatid, loob ng ikapitong trumpet. That is 6 bayals and 7 bayals. Tignan natin yan. Yan na mismo yung dumarating si Kristo. Hallelujah. At malapit na sa ating mundo. Let's back to Revelation chapter 16 and verse 12. Sabi sa 16 verse 12, ang sabi nito, and the 6th angel put out his vials upon the great river of Euphrates. Amen. And the water thereof was dried up. Hallelujah! Matutuyo ang ilog ng Euphrates. Ibig sabihin, ito na mga kapatid ang simula ng Armageddon. And the water that was dried up, and the way of the kings of the east might be prepared. Verse 13. And I saw that the three unclean spirits like frogs came out of the mouth of the dragon. Italo na natin, mga kapatid. Hallelujah! So verse 15. And sabi, so verse 14, for they are the spirits of working miracles which go forth unto the kings of the earth and the whole world to gather them to the battle of the great day of Almighty. Verse 15, behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and see his shame. Verse 16, and he gathered them together into the place called the Hebrew tongue, Armageddon. That is the 6 vials. So 17, yung 7 vials, ito na, mga kapatid. And the 7th angel put out his vials into the air. And there came a great voice of the temple of heaven from the throne saying, it is done. And there were voices, thundering lightnings, and there were great earthquakes such as what seas were upon the earth. Sabi, hindi pa nangyari yan. Pero kapag nangyari, hindi na muli mangyari. And the great city was divided into 3 parts. Hallelujah. Italo na natin. Sige, 19.
And the great city divided into parts, and cities of the nations fell, and great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found. And there fell upon the great hail of heaven, every stone about the weight of the talent, and men blasphemed God because of the plague of the hail. For the plague thereof was exceeding great. Hallelujah. Amen. Nahanap ko dyan yung earthquake eh. Verse 17. Verse 17. Ha? 6. Ayun, sa verse 18. Sa verse 18, nandun yung great earthquake. Hallelujah! Yung great earthquake, mga kapatid, kaya sinabing great yan. Bibistayin ng Diyos ang mundong ito. Yung nasa ibabaw pupunta sa ilalim, yung nasa ilalim pupunta, pipinuhin ng Diyos like squabble. The earth is like a squabble, gumaganyan. Imagine mo, mundo natin gumaganyan. Gumaganyan, ganyan. You believe, God of Jesus, sa mundo natin gumaganyan? Sino makakakaya ng ganyan? Hallelujah! Sa panahon na yan, great earthquake, gumaganyan ang mundo. Amen. Babasa pa tayo mga kapatid, mamaya. Ibig sabihin, ito yung pagbabalak ng Iso Kristo. Pagbabalak mismo ng Diyos. Pagbabalak, mga anak ng Diyos. Sa loob ng ikapitong trompeta. Hallelujah! At habang minupo sa mundo ang 2 vials, 6 and 7 vials. That is the time of Armageddon. In the Hebrew tongue, Armageddon. Napakatindi ng panahon na yan, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Na binubuhos ng Diyos ang galit sa mundo ito. Amen. Pero na kung babasahin pang talata, Malachi chapter 4. Sino na siguro, mga kapatid? Malakias 4:1. Basa pa tayo ng talata. Verse 1, sino nakakita? Malachi chapter 4, verse 1. Parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Amen. Sino yung parang araw na dumarating at susupok sa lahat? Mismo yun yung Diyos. Sabi niya, I am the consuming fire. Susulungin ng Diyos ang lahat ng mga masasama sa araw niyan. And let's go to 2 Peter chapter 3, kung daw nagkamali, verse 10. 2 Peter chapter 3, verse 10. Pakibasa. Volunteer na lang sa inyo kung sino. Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang pangkalamitan sa araw na iyan ay mapaparang kasabay ng malaking ulong at ang mga bagay sa langit ay mapupuglaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. But in the day the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also, and the works that are therein shall be burned up. Hallelujah. Amen. Habang gumaganyan ang mundo, sinusubok ng apoy ang mundong ito. Amen. Sinusulong ng Diyos ng apoy ang mundong ito habang nag-squabble. Amen. Hallelujah. Gano'ng matinding galit ng Diyos na. Praise God. Nakakatakot na kalagayan yun. Hallelujah. Bago si Jesus Christ tumuntong sa Mount of Olives. Hallelujah. Sisiguraduhin muna ng Diyos na ang lahat ng ito ay pawang sunog sa araw na yun. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of God. So shall it be in the coming of the Son of God. Amen. Sabi niya kung paano ginunaw niya ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero sabi ni Kristo, hindi na sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy, ay gugunawin ng Diyos ang kalimutan ito. Hallelujah. Pero ang mundo na susunugin ng Diyos, hindi ito mapupugnaw, nasasabog na parang wala. No.
ang susunugin ng Diyos, yung nasa ibabaw na ginawa ng tao sa impluensya ng demonyo. Hallelujah. All the filthiness, lahat ng bagay ng spirito, ng kalaswaan na nasa ibabaw ng mundo ito, lahat ng uri ng kasalanan ay susunugin ng Diyos sa araw na yun. Hallelujah. Praise God. Shall we say amen? Amen. Nakakatakot siyang panahon na yan. At alam nyo mga kapatid, isa pa, sa panahon na yan, habang nagkakaroon ng digmaan Armageddon, alam nyo ba mga kapatid, na tataas ang dugo mula hanggang sa lupa, tataas hanggang sa sipa ng hanggang sa preno ng kabayo. Saan nakalagay yun? Here's Ezekiel 14. 14, verse 30 tayo. 17. Ilan na lang talata, mga kapatid? Ito Revelation chapter 14, verse 17 up to 20. Sa Tagalog, sino? Sister James, pakilapin. Revelation chapter 14, verse 17. Mabilis lang po ang malakas. Tignan mo saan. Sundan ninyo At lumabas ang ibang anghel sa templo na sulangin na may pangapat din naman Sundan mo habang na nabasa. sa verse 14 muna. Oh. Lakas mo yung boss mo. At nakita ko narito ang isang alapap na maputi. At nakita ko na nakaupo sa alapap ang isang katulad ng isang anak ng tao. Na nasa kanyang ulo ay may isang pusong na gito. At sa kanyang kamay ay may isang pangaspas na matala. Verse 15. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig o sa nakaupo sa alapap. Tulog mo ang iyong pagaspas at gumapas ka. Kapag dumating ang oras ng pagaspas, kapagkat ang aanihin sa lupa, hilog na. Okay, tuloy. 16. At agis niyang nakaupo sa alapap ang kanyang pagaspas sa lupa at ang lupa ay nagaspasan. 17. At lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit na may pagaspas na hindi namang matala. Tuloy. 18. At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana na siyang may kapangyarihan sa apoy at tinawagan ng malakas na tinig. Yaong may pagaspas na matalas na sinasabi, ihulog mo ang iyong pagaspas na matalas. Putihin mo ang mga buwis sa ubatan sa lupa, sapagkat ang kanyang mga ubat ay mamainod na. 19. At iniagis ng anghel ang kanyang pagaspas sa lupa, at kinsi ang ubat sa lupa, at iniagis ang pinagkan ng ubat sa malaking sitaan ng kagamitan ng Diyos. At nayurakan at sumitaan ng ubat sa labas ng bayan, at sumabas sa sitaan ng ubat ng lugo, na umapaw hanggang sa mga aktibo ng mga kabayo. Malawak ng 1,000 at ano na ang istasyon. Isipin nyo kung gaano kalaki ang inabot nun. Sinabi dito, 1,000 dyan, di ba? Milya po yan. Milya. 1,000 milya, kahit 600 furlongs. Ang sabi doon, hallelujah, kapag yung tao, brothers and sisters, naiiwan sa araw ng rapture, pumasok sa tribulation, ay kinuwento ko na po kanina. Unang bahagi ng first 3.5 years, matindi na yan. At yung huling bahagi ng 3.5 years, outpouring ng bayas, kapag nakalusot po sila, hindi kayo nakalusot sila, mga kapatid, pagdating po dito, kung buhay sila, makikita nila itong kaganapang ito bago ang Diyos
habang siya'y nasa kalagitnaan ng alapaap at si Kristo at ng mga banal, nagdiningas na apoy, nagaganap po ang Armageddon. Bago supukin po ng Diyos, sinabi ng Biblia, maliwanag kung ano ang mangyayari sa mga tao. Hallelujah! Pupuksain sila ng kapwa nila, mga tao, sa panahon ng Armageddon. At ang sabi ng Biblia, yung dugo lumabas sa katawan ng tao at lumalabas, umaapaw, tumataas ng 1,000 milya ang taas. Nakakita na ba kayo ng dugo? Sino nakakita ng dugo? Dugo lang ng manok, natatakot na tayo. Dugo pa ng tao yan. At hindi lang yon, kasing taas ng ilog. Ang ilog. Hindi ilog na nagpagtao hanggang dito lang. Imagine nyo, dugo yan hanggang dito. Nasa loob ng 30 days. Kung buhay siya, makita niya yung ganun pangyayari. Ano ang kanyang nasa loob sa isip at puso? Wala siyang salita. Mauumig siya. Ano itong naghaganap na ito? Ano itong naghaganap na ito ngayong unang nasaksihan niyan? Sa panahon ito. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Paul sa Titus chapter 2, the great glorious appearing of God and Savior Jesus Christ is, hallelujah, para sa ating mga banal is blessed hope. Para sa ating mga dumaan sa justification, sanctification in the 7 church ages, in the Laodicea, nakasama sa elected, rapture elected bride. Hallelujah! At nakasama sa marriage supper of the Lamb. Hallelujah! Ang glorious appearing of God para sa mga banal ay blessed hope. Amen. Bago natin makakita ng blessed hope, mayroon tayong great suffering and conflict and difficulties. Hallelujah. Amen? Praise God. So itong pinakita ko po sa inyong sequence of events, mga kapatid, dahil limitado lang ang oras natin, hindi natin masyadong matitalyo na gusto sa inyo. Pero I hope nasundan ninyo, mga kapatid. I hope nagkaroon kayo ng ideya. Hallelujah. Sa kung ano yung sequence of events. Sabi ko nga, bago dumating ang Diyos para humatol, ang ipinakita muna ng Diyos, mga kapatid, ay pag-ibig ng tao itubusin. At ang pangalawa, ang tao po ay linisin at pakabanalin. At sa ikatlo, rapture, glorification, ay bigyan ka ng isang maluwalhating katawan at makasama tayo sa marriage supper of the Lamb para ano? Magkaroon tayo ng kapistahan sa itaas sa kalangitan. While on this earth, in 7 years tribulation, it suffered great difficulties and long agony. Hallelujah. So sa dulong-dulo niyan, mga kapatid, praise God, magaganap po yung kahindik-hindik na paghihiganti ng Diyos sa lahat ng tao, mga kapatid. And I tell you, brothers and sisters, hallelujah, kayong mga bride, tayong mga bride, we are God's apple of His eye. Alam niyo ba yan? Sabi sa Sekraya. Tayo yung talukap ng mata ng Diyos. At kapag sinaktan ka, pinagwikaan ka ng di maganda at ginawang ka ng hindi maganda, hallelujah, ang sinasaktan ko nila ay ang mata ng Diyos. Tinutusok nila ng parang karayon. At ito ang isipin natin, mga kapatid. Kapag tayo'y nasasaktan dahil sa ginagawa ng tao, mas higit ang Diyos. Ulitin ko ha, mas higit ang nararamdaman ng Diyos kaysa sa atin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag kayong gaganti. Ang sabi ng Diyos, ako ang gaganti. Amen. Ito sa kanila. Lord, ang ganti ng tao, manampag, sampalin yan. Kasi sampalin, wala na, quit na yun. Amen? Pero pag ang Diyos ang gumante, mga kapatid, at sabi ko nga, pag inabot na makalusot sila sa panahon na ito, sa dulo ng tribulation 30 days, hallelujah, kung saan yun ang wrath of God, hallelujah, mga kapatid, makakalimutan niya kung anong pangalan niya. No words. Hallelujah. Isipin niyo, walang araw, walang buwan.
Tapos lumilin doon, ano nangyayari? Kung nagwawabulang mo siya, tumaganyan, matindi ko yan. Kaya ito mga kapatid, panawagan. Ito lang po yung panawagan ko po sa inyong lahat, sa ating lahat. May ibinigay ang Diyos na mensahe sa ating lahat. Amen? Mensahe pang individual, mensahe pang household, mensahe pang buong iglesia. Hallelujah. At ang sabi ng Bible, last verse, Ephesians 4, verse 15, ang sabi ganun, para tayo ay pumasok mga kapatid at maging kandidato sa araw ng rapture, nasa dulo tayo ng Laodicea. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 15, ang sabi ron, anong sabi doon? Speak the truth in love, that we may grow up. Alam mo ba? Hindi ko masyadong basa lang. Tama? Oo, Yan ang isang paraan ng Diyos na ibinigay sa atin para makaiwas tayo sa darating na panahon ito. Para mailagay sa atin ng justification, sanctification, and candidate tayo for glorification. At makasama tayo sa pagparito ng Diyos for the blessed hope. Hallelujah. Hindi tayo ang aabutan ng paghatol ng Diyos, kundi tayo ang hahatol sa mundong ito kasama ni Kristo. Pero, bago mangyari yun, Ephesians 4:13, yan, mga kapatid. Ano nakalagay? Pakibasa. Ephesians 4:13. We grow up in all things. Speaking the truth in love, may grow up. Tama ba? Sabi? May grow up. Ano yung kasunod? May grow up in all things. Hallelujah. Ano yung kalagawan? Bilang individual, kailangan matanggap mo. Hallelujah. Yung nais ng Diyos na kalagawan. As individual, ito po yung pagkabirayan natin ngayon. Para ma-justify ka, ma-sanctify ka, kailangan alagaan natin yung ating pagiging birayan. Hallelujah. Pangalawa, household. Hallelujah. Yung ating sampahanan ay kailangan paglingkuran natin. Amen. At ikatlo, as a whole church, as a local congregation, brothers and sisters, kailangan pumasok tayo sa progressive ministry. Amen. Kailangan, ang sabi dyan, mga kapatid, magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa, sapagkat yun ang kautusan at kalooban ng Diyos. Para tayong lahat sa manalesing ito, mga kapatid, ay makasama sa araw ng ito ng elect pagpili ng Diyos. Hallelujah! Kailangan natin gawin to. That is the labor and work of God. Amen. Hallelujah! Ang gawain lang natin ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa. Hindi tayo gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa. Kailangan lang natin sumunod. Praise God. Hallelujah. So, say amen? Sino nais magpaiwan sa tribulation period? Meron ba? Okay. Sino nais gustong sumama sa araw ng rapture? Amen? Talaga ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi natin ang ating ulo. Purihin ka, dakilang Diyos, ang banal na mapagpala, Panginoon. Lubos ka namin pinasasalamatan sa umagang ito, Ama. Sapagkat muli namin inalala, Panginoon, ang iyong mga kasulatan sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na mga apostol, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong mga propeta na kinasangkapan niyo, Panginoon, upang maipahayag sa amin ang isang malaking babala na magaganap sa dulo ng aming kapanahunan. Na kung saan namang banal, ikaw po ay paparito. Hallelujah! Upang igawad mo, Panginoon, ang iyong hatol na siyang paghihiganti, hindi sa iyo, kundi para sa iyong mga anak. The vengeance, hallelujah, ang iyong paghihiganti ay dahil po sa mga anak mo dumanas ng affliction and suffering and persecution and discrimination. Hallelujah! Na ang kanilang mga panalangin araw at gabi
ay hindi mo binabaliwala na inaakyat sa iyong luklukan, praise God, na mayroong takdang panahon kung kailan mo ito lilingapin, Panginoon. Kung kailan mo, Panginoon, tutugunin, hallelujah, ang iyong mga anak na dumanas ng mapait na karanasan dito sa lupa. Hallelujah. Praise God. Salamat, Panginoon, dahil nagsugo ka ng iyong bugtong na anak at sa pamamagitan niya, Panginoon, na siya po ay naging matuwid sa iyo. Hallelujah. At sa pamamagitan niya, Panginoon, praise God, inari kaming anak. At sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, hallelujah, sa 7 iglesia ng kapanahunan, O Diyos, kami, Panginoon, ay pinili mo upang pakabanalin at hiwalay mo sa kamunduhan ito, Lord. In every dispensation of the church age, hallelujah, hiniwalay mo ang iglesia mo, Panginoon, sa mundo nito, Lord. And finally, we are living in the last of the last church age, which is the Laodicean church age. At ngayon po ay napipinto na kami sa pinaka-pintuan, Panginoon, ng araw ng rapture, Panginoon. Hallelujah. At sa panahon namin ito, Lord, nagsugo ka, Panginoon, ng iyong lingkod upang ibigay sa amin, Panginoon, ang mapa, Panginoon, para makita namin ang tamang daan. At ito po ay aming malakaran, Panginoon. Hallelujah! Ikaw ay tumatawag ng mga lingkod mo, Panginoon, upang akayin mo ang iglesia mo, Panginoon. At hallelujah! Kami ay makarating, Panginoon, sa kasakdalan. Salamat, Panginoon Diyos, hindi na kami pinabayaan, Panginoon. Hallelujah! Nauna na ang mga lingkod mo, si Brother Branham, nauna na ang aming mga apostol, Brother Jackson, at iba pa mga lingkod mo na ginamit mo, Lord. Hallelujah! Pero salamat, Panginoon, sapagkat sa mga huling araw nito, Lord, bagamat, Panginoon, ngayon po ang pagtunog ng trompeta, Panginoon, gayon din ang pagkulog, Panginoon, ng 7 kulog. Hallelujah! Amen! At salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Espiritu Santo, Panginoon, sapagkat narinig po namin. Hallelujah! At narinig po namin at nalalaman namin kung ano ang tinig ng 7 kulog sa huling araw nito, Lord. Na siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng katatagan. Nagbibigay ng tibay ng aming pananampalataya. Hallelujah! At nagbibigay ng lakas ng loob, Panginoon, na manatili kami sa aral at mensahe mo sa huling kapanahon ng ito, God. Hallelujah! Panginoon. Salamat, Panginoon. Kulang ang aming mga sarili, ang aming mga buhay, para ibigay sa iyo, Panginoon. Praise God, para may tapatan namin ang mga bagay na kabutihan mo sa amin. Hallelujah! Ang bawat isa po sa amin ngayon dito, ang bawat pamilya, Panginoon, na dito, Lord, pagpalain po ninyo, Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Na mapili niyo, Panginoon, sa hallelujah, sa panahon ng election na ito, Lord, as a bride of Jesus Christ. The household, O God, the household of salvation. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Napakadakila mo, O Diyos. Hallelujah! Walang katulad ka, Panginoon. Ikaw ay napakabuti, Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon, na ikaw ay patuloy na nagbibigay ng iyong mga lingkod, Panginoon, na walang takot na magsalita ng mga katotohanan, Panginoon. Hallelujah! Na kahit ang kanilang buhay, Panginoon, ay maibigay nila. Hindi lamang sa pangangalan, Panginoon, kundi maibigay ang buhay, Panginoon. Hallelujah! Para sa ikaliligtas ng iyong mga anak. Amen. Tawarin niyo po kami, O Diyos. Kung kami nagkakaroon, Panginoon, ng pagkakabahagi, Ama. O Lord, hallelujah. Naniniwala kami, nakakaunti na lamang ang panahon. Bigyan niyo po kami, O Diyos, ng pagkakataon. May saayos po namin ang aming mga sarili, ang aming mga damdamin, Ama. Hallelujah, upang sa ganun makalugdan mo kami, Ama. Kayo po ang magpulo sa pagkukulang ng bawat isa, Ama. Hallelujah. At isama niyo po kami, Panginoon, sa iyong pagparito. Yan po ang aming pag-asa ng iyo, Ama. Yan po ang aming kanilingan sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Forgive us, Lord God. Forgive us our ignorance. Forgive us our filthiness, Lord God. Make us worthy, O God, to stand in thy presence. Sanctify us by thy word. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
praise God. Amen. Itong ating